Alamin muna natin kung ano bang hinaing ng ilan sa ating mga kababayan hinggil sa mga issue, lalo na itong issue ng korupsyon sa ating bansa. Panoorin natin ito, pakinggan natin. Matinding corruption yan. Sobra na yung pangungurap nila. Kahit di naman binabag, sinisira nila. Ito palaki perwisyo sa amin ito eh. Talagang flood free dito. Pati yung hanap buhay namin dahil dyan wala namang talagang problema dyan ginagawa. Sila gumagawa ng problema, makalusot lang sa pangungurako. Anong masasabi mo ngayon sa gobyerno? Wala nang... Ikulong. Wala yung mga sangkot. Ikulong talaga yung mga sangkot dahil laki, mahirap na kami, lalo pa kami pinahirapan. Sa ating may expose sa Saldi ko, si BBM daw mastermind. Ano masasabi mo dyan? Oh, lahat sila, sila naman magkakasabot eh, parang pinapaikot lang nila yung tao eh. Pinapaikot lang. Pangalan Para na- saan dapat kasalanan? Dala po talaga ng corruption, dala po ng kasakiman po talaga ng gobyerno. Kung di po nila sana ginagawa yon, mas mapaayos po sana yung yung flood control project. Magkasama na po kasi yun korupsyon tsaka sa panahon ngayon, lalo na ngayon madaming nakatira ngayon dito. Yung basura din talaga number one cause ng pagbaha din ngayon. Tapos sa korupsyon naman, automatic yan. Hindi po pwedeng walang maging korupsyon kasi yan eh. Kagaya niyan yung mga flood control na yan. Kasi ako nagtrabaho din ng construction. Alam mo yung quality gawa sa hindi, makikita mo naman eh. Kaya mas sa halip na makatulong, na-damage pa lalo. Kasi walang tibay yung gawa nila. Isa rin po sa dahilan yung dahil po sa corruption po na nangyari. Dahil kung masusolusyon na naman po yun ng mga gobyerno sa maagang pag-flood control, baka sakaling din naman po tayo maabutan ng pagbaha po. Kasi po tignan naman po natin sa bilang example po sa Japan po, which is parang same naman po sa Pilipinas na isang isla lang pero di po sila nakakaranas ng baha. Para sa akin siguro parehas lang din. Kasi minsan tayo rin naman gumagawa ng ikakasira ng kalikasan natin. Tapos yun nga, yung pang tawag dito, papigil dun sa ng kalikasan, kinukorap naman ng tao, wala rin. Siyempre kinukurakot nila yung yung pondo ng para sa pondo ng natin para katulad ng blood control na hindi nakakarating doon sa papuntahan, kaya hindi nagagawa nila yung dapat nilang gawin. Na-experience mo na mga bahaan. Yes, ma'am. Gano'n kahasil mga bahaan? Minsan umabot sa baywang doon sa bahay namin kasi sobrang mababa eh. Siyempre yung kalsada tumaas na, tapos yung dito sa may hindi pa nagagawa, kaya yung baha napupunta sa bahay. Corruption, ma'am. Bakit? Mga sila eh. Tawag dito, mga magnanakaw. Okay na, ma'am. Damat po. Anong message mo sa kanila? Message mo sa gobyerno? Magtago na kayo. Kukulong din kayo. Siguro corruption. Bakit po? Siguro kung maayos naman yung pagkakagawa ng mga flood control, walang baha. Corruption po talaga yan. Well, sumasabay po yung kalikasan kasi syempre nag-iiba na rin po yung climate change nga po. Pero syempre, bago po magkaroon ng climate change, dapat ina-actionan din po ng gobyerno natin yan. So, I think na kasama din po talaga yung corruption. Totoo po talaga yan. Naniniwala po ako dun sa Ghost Project na po yan. Talaga, kahit anong ipakita nila, wala rin po silang mailabas na kung ano po ba talaga nangyari. Kasi nga, naibulsa na po. Feeling ko po corruption talaga. Opo. I feel like pag yung government was more helpful po, magiging mas maganda yung Pilipinas talaga. I hope po na makita nila talaga na maganda yung Pilipinas at dapat po talaga, dapat fairly gawin nila maganda lahat po ng mga areas dito. Kasi deserving po yung mga Filipinos dito talaga. Ang ganda-ganda po yung Pilipinas. Kaya dapat rethink nila po yung nangyayari dito. Ay, hindi pwede po yun. Dapat talaga mapupunta talaga po. Kasi ang daming mga tao, nawawala ng bahay, namamatay, ganon, mga bata. Ang hirap talaga. Dapat talaga may puso yung na isipin nila na dapat magtulong sila. Dapat lahat sila reunion sila lahat na kailangan talaga ganito mangyari. Ninenervyos dahil baka umabot sa bubong. Gobyerno natin, siyempre dapat naka-ready sa ganon. So, naka-ready naman. Kaya lang, siyempre yung mga gumagawa, sa nakita ko yung mga
parang kontraktor, ganon, hindi nila ginagawa ng tama, kumbaga, dahil puro substandard ginagawa nila. Siyempre, hindi naman magkakaroon ng corruption kung hindi sa buhatan lahat yan. Diba? Hindi mo mabubuo yung corruption kung hindi mabubuo yung kumpletong sila lahat magkakasabwat. Nangyari kasi si Marcos kasi medyo late na eh. Ngayon lang siya, 'di ba? Siya nga nag-expose. Napaka-common sense naman, siya nga nag-expose niyan eh, 'di ba? Kung hindi niya in-expose siya, paano natin malalaman yan? Wala na. 'Di ba? Lubog na ang Pilipinas. Kaya nga nag-expose tapos sa kanya ibinabalik, 'di ba? Siyempre yun na lang ang nakikita kong parang nila, para may masabi lang sila para magkagulo yung mga tao, 'di ba? Para sakaling pag nagkagulo, may stop na yung parang sila, parang ginakasuhan sila. Yung mga politician talaga kailangan i-action. Kasi yung mga ganito, it takes decades nila matapos or not. Kaya Sa tingin mo may corruption dyan? So, yun po, kasi kaya dun po yung alpondo nila dun. Minsan may kukunin, minsan alam mo naman politician iba, they're greedy for their money. Parang both. Bakit po both? Kasi yung kalikasan kasi natural disaster na kasi siya. Pero dapat kasi paghahandaan natin yung natural disaster na yan. Kasi hindi naman natin yan mapipigilan. Pero pwede nating, masolusyonan. Oo, masolusyonan.